Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Headlines. No VIP treatment, panawagan para sa 3 senador na kinasuhan ng plunder dahil sa anomalya sa PEDAF. Nalagdaang comprehensive agreement on the Bangsamoro, labag sa saligang batas ayon kay Senator Miriam Santiago. MRT General Manager Vitangcol idiniin sa $30 million extortion sa isang check company para sa mga bagong bagon ng MRT3. DepEd nagpaliwanag sa maagang pasukan ngayong Hunyo. Pagbabago naman ng academic calendar sa ilang universidad, hinaharang. Talagang magsasuffer ho yung quality of teaching and quality education sa ating mga bata pag ipipilit ho natin na yung September or August school opening. Sa balitang negosyo natin, tulong pinansyal sa lalawigan ng Ifugao, aprobado na ng Department of Agriculture. At balita sa ibayong dagat, patay sa magnitude 8.2 na lindol sa Chile, umakyat na sa 6. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Buenos Dias, Pilipinas! Umaga ng Miyerkules na ngayon, Abril 3, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DCWT 540 RMN Baguio, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXMD 927 RMN General Santos, at sa DYRI 774 RMN Iloilo. Live international pa rin via Ustream, search for RMN Manila, ganon din sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations sa buong bayan. RMN News Panahon. Uy, panahon natin. Summer na ba ang feeling? Patuloy pa rin tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pagulan, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ito dahil sa umiiral na easterlies. Ang hangin na mula sa silangan nakaka-apekto po sa eastern section ng bansa. Sa ibang dako naman, ang mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 35 antas na sentigrado. Mga kasabay na nawagan si Senador Miriam Defensor Santiago na huwag bigyan ng special treatment ang mga kapwa nito senador na nakatagdang kasuhan sa Sandigan Bayan ng plunder at graft kaugnay sa multi-billion peso pork barrel scam. Ayon kay Santiago, kapag nagpalabas na ang Kasandigan Bayan ng warrant of arrest laban kina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla, dapat makulong ang mga ito sa ordinaryong kulungan. Hindi rin anya dapat payagang makapagpiyansa ang mga senador dahil dapat na ipagpalagay na matibay ang mga ebidensya laban sa mga ito matapos makitaan ho ng ombudsman ng probable cause. Dagdag pa ng batikang mambabatas, masususpende ang 3 senador kapag naiakyat na ang kaso sa Sandigan Bayan, sang-ayon sa provision sa Anti-Plunder Act. Tinuri rin ni Santiago ang ombudsman sa pagpapalabas ng resolusyon na nagrekomenda ang kasuhan ang 3 mga mambabatas. Nangangamba po ngayon masama ang prosekusyon sa posibilidad na makasabwat naman ni Janet Lim Napoles ang kanyang mga doktor sa St. Luke's Medical Center. Ito yung mga payagan ng Makati RTC na mga doktor ng Pork Barrel Queen ang mag-oopera sa kanya sa ospital ng Makati. Ang git ng prosekusyon, baka makasabwat ni Napoles sa mga doktor at sa halip na mapadali ay lalo pang tumagal ang kanyang panatili sa ospital. Ngunit paniniyak naman ang pamunuan po ng OSMAC. Papipirmahin daw nila mga medical team mula sa St. Luke's
para ma-check na susud sila sa patakaran ng ospital. Hindi rin umano maaaring ulitin ng medical team ng St. Luke's sa mga lab test na ginawa na ng OSMAC kay Napoles tulad ng ultrasound, CT scan, blood test at to the echo. Ikatlong batch ng mga kakasuhan sa pork barrel scam inihahanda na. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report. Asahan na ang susunod pang batch ng mga kakasuhan ng mga umano'y sangkot sa kontrobersyal na pork barrel fund scam. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, ngayong may sasampa na sa Sandigan Bayan ng mga kaso laban sa mga sangkot sa naturang anomalya ay kanila mang pagtutuunan ng pansin ang muling pag-iimbestiga sa ilan pang individual na sinasabing dawit sa scam. Sinabi ng kalihim na kanila muling i-evaluate ang listahan ng mga pangalan na isinumite ni pork barrel scam whistleblower Ben Harluy na muli nakinabang sa mga peking NGOs ni Janet Lim Napoles. Ilan aniya sa mga ito ay kasalukuyan at dating mambabatas. Samantala, sinabi pa rin de Lima na patuloy pa rin ang ombudsman sa pagsagawa ng preliminary investigation hinggil sa second batch ng mga kinasuhan sa pork barrel scam. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Nationwide. Unconstitutional o labag sa saligang batas yan ang binigyan din ni Senadora Miriam Defensor Santiago kasunod po ng pinirmahan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front. Ayon kay Santiago, pinuno ng Senate Committee on Constitutional Amendments, nilalabag daw ng CAB ang Principle of Constitutional Supremacy dahil hindi lamang autonomous region ang itinatatag nito kundi isang sub-state na may sariling kapangyarihan at tulad ng isang gobyerno. Lumilitaw din anya sa kasunduan na may pahintulot na ehekutibo na amyendahan ang saligang batas para masakop ang kasunduan sa Bangsamoro. Kasama rin anya sa kasunduan na ilang probisyon na nakalagay din sa Memorandum of Agreement on Ancestral Domain na una na ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Huwebes noong nakalipas na linggo nang malagdaan ang CAB sa isang seremonyang isinagawa sa Malacanang. Layon po ng CAB na magtatag ng Bangsamoro entity sa Mindanao kapalit na umiiral na Autonomous Region on Muslim Mindanao. Ang pahayag ni Senator Santiago na yan sa CAB ay ginagalang ng Malacanang. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report. Nanindigan ng Palasyo ng Malacanang na naaayon sa mga probisyon ng saligang batas ang nalagdaang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Ito ang reaksyon ng Palasyo sa naging pahayag ni Senador Miriam Defensor Santiago. Sinabi kasi ng senadora na nilalabag ng CAB ang 1986 Constitution dahil bumuo ito ng isang sovereign power na dapat ay nakalaan lamang sa national o central government. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, iginagalang nila ang pahayag ni Santiago pero sa kabuuan ng pag-uusap ng gobyerno at ng MINF para mabuo ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay ginagabayan ng isang prinsipyo at ito ay ang pagsunod nito sa saligang batas. Nilinaw din naman ni Coloma na mabibigyan naman ng pagkakataon ang mga mambabatas na mabusisi ang kasunduan sa oras na ito ay maisumite sa Senado at sa Kamara para isailalim sa deliberasyon. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Idiniin ni Czech Ambassador to the Philippines, Joseph Richter, si MRT General Manager Vitangkol. Kaugnay sa umano'y $30 million extortion case sa isang Czech company para makuha ang kontrata sa pagbili ng mga bagong bagon para ho sa MRT. 3. Ayon kay Richter, July noong 2012 nang makipagpulong si Vitangkol sa kanyang bahay para pag-usapan ang pagkuha umano ng Czech company na Inecon Group ng kontrata para sa supply ng mga bagong bagon. Kasamaan niya ni Vitangkol ang ilan pang tao sa pagpupulong kung saan dito naganap ang paghingi naman ng grupo nito ng $30 million para makuha ang kontrata sa mga bagong bagon ng MRT. Isulmong daw ito ni Richter kay Transportation and Communications Secretary Jun Abaya ang nangyari pero inabsuelto ng ahensya si Vitangkol sa naging resulta ng investigasyon dahil sa kawalan ng ebidensya. Nadismaya si Richter sa resulta ng investigasyon at nasigawan pa raw siya ni Abaya. Matapos lumabas ang maling impormasyon ng madawit na sa kontrobersiya ang kapatid ni Pangulong Benigno Aquino III na si Balsi Aquino Cruz at ang asawa nito. Nilinaw naman ni Richter na hindi sangkot sina Balsi at asawa nito sa kontrobersiya at ipinakalat lang ito para ilihis ang investigasyon.
Mga kasama, inihayag po ng Department of Education ang pagsimula ng klase sa mga pampublikong paaralan ngayong school year 2014-2015. Ayon sa DepEd, mas maaga ang pagbubukas ng pasukan ngayong taon kung saan ito ay itinakda sa June 2. Paliwanag ng DepEd, mayroong kabuang 201 school days ang pasok ng mga estudyante kasama ng 5-day in-service training break at parent-teachers conferences sa mga PTCs. Itinakda naman ang kagawaran sa Marso 27, 2015 ang huling araw po ng pasok. Nilinaw din ng DepEd na matili pa rin ang June-March academic calendar para sa preschool, grade school at high school level sa kabila ng desisyon ng ilang pamantasan na ilipat ng kanilang academic calendar ng August hanggang June. Nanawagan ngayon ang Kabataan Party List sa Commission on Higher Education para ipatigil ang implementasyon ng pagbabago ng academic calendar ng ilang kolehiyo at universidad sa bansa. Sa interview ng RMN kay Kabataan Party List Representative Terry Ridon, hindi naangkop sa klima ng bansa, kultura at orientasyon sa sistemang pang-edukasyon ang pagbabago sa academic calendar ng ilang universidad kung saan katakot-takot na parusa ito sa mga estudyante at sa faculty. Kawawa ang ating mga bata kapag kahoy sa subject ko natin sa ganitong tipo ng init habang nag-aaral. Lalo't higit ay yung mga paaralan naman ho natin ay hindi naman ho equipped ng mga aircon. Kalakhan ng ating mga paaralan, hindi ho equipped ng aircon. So, ang tingin ho natin dyan, talagang magsasuffer ho yung quality of teaching and quality education sa ating mga bata pag ipipilit ho natin na yung September or August school opening. Higit pa ni Ridon, may kapangyarihan ng CHED para ipatigil ang bagong school calendar lalo't na't ang komisyon ang nag-aapruba ng mga pagbabago sa academic calendar ng private higher education institution. Ultimately, it will still be subject to reasonable regulation and supervision of the Commission on Higher Education. No? So, ibig sabihin, ang pagtingin mo natin dyan ay hindi man ata pwede na iilang mga paaral lang po ay magpapalit ng kalendaryo samantalang ang buong education system ho natin ay mananatili sa June. Nabatid na naiso ng ilang paaralan sa bansa na isabay na ang Philippine Academic Calendar sa ilang mga universidad sa mga bansa na kasapi ho ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ilan sa mga ito ang University of the Philippines na magsisimula sa August, May, habang ang Ateneo de Manila University man ay sa susunod na taon ipatutupad ang kanilang bagong academic calendar. Balita sa labas, mga kasama, ang anti-OFW recruitment scheme ng Pinoy administration at Saudi government ibinunyag. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Ibinunyag ng grupong kapatiran sa gitnang silangan, migrante ang kasunduan ng Aquino administration at Saudi government hingil sa bagong sistema ng pag-recruit sa OFWs. Ayon sa grupo, sa pamamagitan ng bagong recruitment scheme ay nabawasan ang proteksyon sa OFWs lalo na sa household workers. Anila partikular na naging kinatawan ng pamahalaan sa pirmahan sina Labor Secretary Rosalinda Baldos at mga opisyal ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia. Sa pamamagitan din nila ng bagong sistema, ang Saudi-based mga mega recruitment companies ang magsasagawa ng recruitment sa OFWs. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Dako tayo naman sa Zamboanga, ang Kabaong naging sentro ng protesta ng mga evacuees sa Zamboanga. Sama natin sa balita live si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Kabaong ang naging simbolo at sentro ng protesta ng daan-daang mga evacuees kahapon ng umaga dito sa lungsod ng Zamboanga na pinoprotesta ang walang tigil na pagkakamatay ng kanilang mga pamilya sa mga evacuation centers ng lungsod. Nagbartya ang mga evacuees mula sa Barangay Santa Barbara patungong Plaza Pershing, kalapit lamang ng Sipol upang magsagawa ng programa at inihayag ang kanilang pagkadismaya sa mabagal na aksyon ng gobyerno lokal sa rehabilitasyon ng kanilang mga barangay kung kaya't hindi pa sila nakakabalik makalipas ang mahigit na 4 na buwan na ngayon. Sa kanilang paglalakad sa mga pangunahing lansangan ng sentro ng lungsod ng Zamboanga, dala-dala ng mga ito ang isang ataol na sumisimpo sa 108 mga evacuees na namatay at mga mamamatay pa sa evacuation center sa Grandstand dahil sa sakit, siksikan at problema ng sanitasyon. Inihayag ng mga evacuees na nagpoprotesta na hindi makatarungan at ang bagal na rehabilitasyon at patuloy na pagpapahirap sa kanila ng gobyerno dahil hindi pa rin kung kailan sila makakaranas ng pagpapahirap sa kanilang mga kasalukuyang sitwasyon dahil walang kabuhayan at tirahan. Patuloy na umaasa ang mga libo-libong evacuees na sa sustento galing sa gobyerno
ngunit hindi umano ito naging sapat sa kanila ang mga pangangailangan kung kaya kinalampag nila ang pamahalang lokal upang mabilis na mapunan ang kanilang mga kahilingan. Kasama mo sa Zamboanga, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Inaprobahan po makasama ng Department of Agriculture ang tulong pinansyal para sa lalawigan ng Ifugao. Sa report, 94.64 million pesos ang inilang pondo sa ilalim ng Agri-Pinoy Corn Program. Layo na ng nasabing programang palakasin ang produksyon sa sektor po ng agrikultura sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga ipatutupad ang post-harvest developments, trainings at market services para sa mga magsasaka. RMN News Abroad. 6 na ho ang patay matapos yanigin ng 8.2 magnitude na lindol ang Chile. Mahigit rin sa 10,000 residente ang inlikas dahil ho sa inilabas na tsunami warning. Ayon sa US Geological Survey, naitala ang epicenter ng lindol sa layong 86 kilometers sa hilagang kanluran ng Iquique. Pinaghahanap naman ng mga otoridad ang 300 mga inmates matapos makawala mga ito nang mangyari yung lindol. Pero ayon sa isang opisyal o ilang opisyal, 21 preso na ang naibalik sa kulungan. Nanawagan naman si Chilean President Michelle Bachelet sa mga residente na maging kalmado at sumunod lamang sa sinasabi ng mga otoridad. Mga kasama live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 pa rin RMN News Nationwide. Ngayon ay Miyerkules, April 3, 2014. Sa mga taga Cebu, susunod po dyan si kasamang Attorney Rufil Banyok sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. At nag-welcome mga sukit ng paminaw kaysa ako nagingon ang nakanindot din og tamis nga paminawon nga daghan ta nga nagamot-amot, daghan ta nga atong ipon-ipon ng mga tabang alang sa maigsuon dito sa Negros Oriental. Yan, si Atty. Rufil yan. Panoorin ang naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord, at tayo ho ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña at Buddy Oberas. Dito pa rin, tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo Nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang oras natin ay tatak alas 7:17 na. Tatak RMN. The